Ano naman ang reaksyon ninyo dito sa naging request ni dating Speaker Martin Romualdez na ipagpaliban din yung hearing dahil naman yung sa kanya naman sa huling balita, medical procedure. Ano naman pong reaksyon nyo doon? Siyempre, kung talagang may medical procedure, ay wala tayong magagawa, mapopostpone. Pero siguro ang minimum na hinihingi natin, ipakita nila yung certification ng kanilang doktor para alam rin ng taong bayan. Kasi si former Speaker Romualdez, public figure din siya. No? So may karapatan din ng taong bayan na malaman ng tungkol sa kanyang kalusugan, lalo na at kasama siya sa resource person. So iniimbestigahan ng ICI. So sana maging 100% transparent sila sa ano talaga yung nangyayari sa kanilang kalusugan. At saka magbigay sila ng klarong timetable kailan sila sasalang. At sana pag sumalang sila sa investigasyon or sa hearing, naririnig at napapanood ng taong bayan. Actually, ito ay para rin sa kanila ng mga resource person. Alam niyo yung maganda pag naka-livestream. Kung sila ay babagabagin ng kanilang konsensya dahil naka-livestream, alam nila na safely pwede nilang sabihin ang lahat ng gusto nilang sabihin. At hindi sila mapagbabantaan ng sinuman. At pagbantaan man sila ng sinuman, maaring mabigyan sila ng proteksyon ng mamamayan kasi kung sasabihin nila ang buong katotohanan na naka-livestream, malalaman ng taong bayan sino ba talagang may kagagawan dito at sino ang nadawit lang at sino ang nagamit lang. So yun ang panawagan natin eh. Kaya dapat dito sa mga resource persons, sana ay bagabagin kayo ng inyong konsensya at tungkulin sa taong bayan. Of course, may mga magsasabi maraming politiko walang konsensya, pero sa tingin ko bahagi rin ng kulturang Pilipino na eventually pag nakita mo na ito ay pagtitimbang na ng alin ang mas mabigat, ang kapakanan ng bayan o ang sariling kapakanan mo o kapakanan ng iyong pamilya, eventually marirealize mo ikaw ay bahagi lang ng bansang Pilipinas. Ang dapat mong unahin ang kapakanan ng bayan. Diba? Sabi nga ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka. Sana piliin nila ang kapakanan ng bayan. Isiwalat nila ang buong katotohanan, sino man ang tamaan. Yun ang hinihiling natin sa mga resource persons at sa mga posibleng resource persons na sa ngayon ay hindi pa lumalantad. Kasi sa nakikita natin, sa lawak at lalim ng issue, diba, mukhang maraming senador at kongresista ang sangkot. May ebidensya na para doon. Batay sa mga lumilitaw pang sulat, mga concerned citizens letter na may mga evidence din at mga larawan, mukhang hanggang palasyo ang patutunguhan nito. Ngayon, anong dapat gawin ng mga nakakaalam? Lumantad na sila ngayon. Isipin nila ang kapakanan ng bayan. Kasi sa ganitong kalaking mga krimen at pandarambong sa pera ng bayan, hindi ka panipaniwala na isa o dalawang tao lang ang nakakaalam. Napakaraming nagsabwatan dito para mangyari. Kaya sana itong mga nakakaalam, isiwalat na nila ang buong katotohanan bago pa mahuli ang lahat. No? Ngayon ang panahon para lumantad na sila at sabihin ang kanilang nalalaman. At kung gusto nila na mapatawad sila ng bayan, iyon lang ang unang hakbang. Kailangan muna ng hustisya at para magkaroon ng hustisya, isawalat nila ang buong katotohanan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!